Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay nasa Jerusalem tayo at makikilala natin ang mga bagong tuklas na arkeolohikal na paghuhukay dito sa lungsod ni David. At para samahan ako sa pakikipagsapalaran na ito ngayon, kasama natin ang arkeologong si Rodrigo Silva. Shalom, shalom. Aline, shalom para sa inyong lahat. Inanyayahan ko siya dito ngayon para makita ang mga paghuhukay na di pa natutuklasan. Para saan kaya ang mga ito? Kaya yung arkeologo ang pinakaangkop na tumuklas sa lungsod na may 4,000 taon ng kasaysayan. Pribilehiyo para sa akin na makabalik sa Jerusalem kasama si Aline at maibahagi ang kaalaman sa Biblia at kasaysayan ng Israel para sa iyo. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Mga kaibigan, kakarating lang natin dito sa lugar na tinatawag na Givati Parking Lot. Literal na ito ang paradahan ng Givati dahil hanggang 2,007 buong lugar na ito ay isang malaking paradahan ng mga sasakyan. Tingnan nyo ang dami ng natagpuan sa maikling panahon. Nakakamangha ito dahil kung nakatira ka sa Brazil, Latin America o Estados Unidos, hindi mo ito maiisip dahil bago lang ang kasaysayan ng mga bansang iyon. Dito sa Israel, pinag-uusapan natin ang libo-libong taon ng kasaysayan. Ibig sabihin, mas matanda pa ito kaysa sa Amerika o Brazil. Halimbawa, hihingi ako ng bundok para ipakita. Diyan, may gusali tayo. Tingnan nyo, sa ilalim ng gusaling yan, may mga sinaunang bagay pa rin. Ngayon, hindi natin pwedeng tanggalin ang gusali para magsagawa ng gawaing arkeolohiya. At tingnan nyo itong butas, kumbaga, na ginawa dahil sa mga intervention ng mga arkeologo. Napakaraming patong ng kasaysayan ang nasa ilalim niyan. At lahat ng ito, gaya ng sinabi mo, Aline, naaalala ko pa noong puno ng sasakyan ang paradahan dito at kita ang pader ng lumang lungsod sa itaas. Kaya makikita mo talaga na mas mababa noon ang lupa nung sinaunang panahon kumpara sa kinatatayuan natin ngayon. Ang Jerusalem ay parang layered na cake dahil matagal na itong umiiral simula pa noong panahon ni Haring David. Ang lungsod ay nawasak at itinayo muli patong-patong ang bawat layer. Kaya tonelada-toneladang bato, buhangin, lupa at mga labi ng arkeolohiya ang inalis. Mahirap isipin kung gaano karaming mga natuklasang arkeolohikal ang nahanap sa bawat bahagi ng lugar na ito. Naalala ko rin tuloy, ibig kong sabihin kapag naglalakad tayo sa Jerusalem, kahit sa modernong bahagi ng lungsod, sa totoo lang, hindi naman talaga ito modernong bahagi sa karamihan nito. Kapag naglalakad tayo dito, nakikita natin ang mga modernong gusali, pero sa ilalim ng ating mga paa ay may nakatagong arkeolohiya na kailangan pang muling matuklasan. Tama, dalawang bagay. Nakikita mo ang problema ng arkeolohiya rito at wala talagang solusyon. Maliit na ang espasyo sa lungsod para lumago at hindi natin maaaring alisin ang Jerusalem para maghanap ng sinaunang bagay. Sabi ko nga, paano ko aalisin ang gusali at palalayasin ang mga tao? Pangalawa, alam kong puro bato lang ang nakikita ninyo, pero dito ay may iba't ibang patong ng mga gusali. Ang ilan sa mga pader na nakikita ninyo dyan ay malayo sa ibang mga pader na mas nasa ilalim pa. Umabot ito ng 200, 300, kahit 500 taon. Para mas maintindihan, sa tingin ko, pwede nating ipakita kung paano natin nalaman na may iba't ibang patong ng paninirahan dito. Sa tingin ko may isang bagay doon na nakita ko na makakatulong sa mga tao na mas maintindihan ng mga keramika. Tara natin na ng keramika, tingnan natin, kaya sumama kayo sa amin. Tingnan ninyo mga kaibigan, sa gilid ay makikita ang mga sako ng keramika na natagpuan hindi lang nitong mga taon, kundi pati nitong mga linggo lang. Gaya ng nabanggit natin, may aktibong paghuhukay ng arkeolohiya dito. Sa araw na ito, dumating tayo sa araw na hindi sila naghuhukay. Pero mula linggo hanggang Huwebes, araw-araw may dumarating na grupo dito na binubuo ng 12-12 ng tao at sila ay naghuhukay dito. At ganon, pinagsasama-sama nila lahat ng mga ceramic na ito. Tara, tingnan natin ito ng mas malapitan. Para maintindihan ng mga tao sa bahay, ang ceramic na ito ay palatandaan ng panahon na tinutukoy ko. Kung mahilig ka sa kotse, gustong-gusto ko itong halimbawa. Saglit, lalayo lang ako para di matakpan. Mas maganda na dito, si Monty magsasabi kung ayos na tayo sa ilaw. Kung marunong, live na agad, di ba? Aline, kung mahilig ka sa kotse, ako hindi gaanong marunong, pero sino ba ang mahilig?
Tinitingnan niya ang isang kotse at sinasabi niya, yan ay isang Volkswagen 19 na daan 69. Ito naman ay isang Honda Civic 2015. Paano niya nalalaman yon? Sumasagot ka batay sa modelo, upuan at kulay ng kotse dahil alam mo kung kailan lumabas yon? Meron din tayong parehong paraan sa mga keramika. Nagbabago rin ang mga keramika sa paglipas ng panahon. Kaya may ilang bagay na nakakatulong para malaman ang petsa. Halimbawa, alam ko na itong keramika na ito base lang sa klase ng hawakan niya. Ito ay mula sa panahon ng bakal na tumagal mula 1,200 bago ang karaniwang panahon hanggang panahon ng mga Persyano. Tinutukoy ko ang 530 bago ang karaniwang panahon, 550 bago ang karaniwang panahon, mga panahong natapos ang Imperyong Babilonya noong 538 bago ang karaniwang panahon at nagsimula ang pamumuno ng Persyano. Kaya madalas gamitin ang ganitong keramika noon. Paano ko nalaman? Inuulit ko, base ito sa hugis ng hawakan. Pahintulutan mo akong ipakita ito dahil sanay na sa arkeolohiya si Rodrigo. Mga kaibigan, hawak natin ngayon ang isang banga, isang hawakan ng banga na ginamit sa Jerusalem mga 2,500 hanggang 3,200 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, maaring isang kilalang tao noong panahong biblikal ang umupo at gumamit ng bangang ito. Ngayon, pansinin ninyo, ibang klase ito ng keramika. Mas manipis, mas masilan, at kakaiba ang kulay. Nakikita ninyo? At gusto ko, dito mismo, ipapakita ko dito, tingnan ninyo, may ilang guhit ito. Alam ko na ito ay mula sa panahong Helenistiko. Sinasabi ko mga 300 at ilang taon bago si Kristo. Mula 300 hanggang 100 taon bago si Kristo. Mga ganon. Nakikita ninyo na talagang magkaiba sila. Tinitingnan din natin kung paano ito sinunog. Ngayon, Aline, hindi na sapat makita lang ang ganitong keramika at sabihin, alam ko na kung anong panahon ito. Kasi halimbawa, dun sa NASPE, meron kaming museo ng arkeolohiya. Kung makalipas ang 2,000 taon, may makakita ng isang Romanong banga doon, sasabihin niya, ito ay mula sa panahong Romano. Hindi, kasi isa lang itong bangang nakahiwalay doon. Kaya mahalaga, kapag may nakita kang isang patong, malaman mo kung gaano karaming keramika ang nakita mo sa patong na yon. Ipinapakita nito ang tuloy-tuloy na paggamit at kapag nagbago ang patong, nag-iiba din ang hugis ng keramika. Alam ko na ito ay mula sa panahon ng bakal at ito naman ay sa panahong Helenistiko. Ganito rin natin binabasa ang mga batong nasa ilalim. May iba pang teknika tulad ng carbon 14, alam kong may mga paghuhukay na ginawa rito. Sa misteryosong lugar na makikita natin, gumamit din sila ng carbon 14 para matukoy ang petsa. Kaya sa totoo lang, isa itong palaisipan na may milyong-milyong piraso at marami sa mga ito ang nawawala. Yan mismo ang arkeolohiya. Meron tayong mahalagang Biblia na tumutulong sa ating pag-unawa lalo na sa Jerusalem. Pero tingnan mo ang damit. Totoo, sigurado akong ganito rin nararamdaman ng mga nasa bahay. Hindi mo pwedeng kunin isa para gawing regalo. Hindi ganun ang sistema. Kaya nga ibabalik ko ito dito mismo, sa lugar kung saan ko ito kinuha, para hindi malito. Tingnan mo, ang ganda nito. May mga lumang marka pa. Kamanghamanghang malaman na ginamit na ito dito libu-libong taon na ang nakalipas. Pero Aline, tara na kasi nag-research ka na dati at may mga bagay ka ring ipapakita sa amin dito. Pag-uusapan natin yan habang naglalakad tayo. Marami pa tayong makikita. Tara na mga kaibigan. Mga kaibigan, gusto kong malinaw ang pagtuturo ko para maintindihan ng lahat kahit hindi eksperto. Bumaba ako dito, si Aline ay nandoon sa itaas umiinom ng tubig. Para maintindihan ninyo ang archaeological layer, ibig sabihin nito ay mga tao na nagtayo sa ibabaw ng gawa ng iba. Naalala nyo ba na nabanggit namin kanina na ang lupa ngayon sa Jerusalem ay mas mataas ng maraming metro kumpara sa lupa noong 2 o 3 milenyo na ang nakalipas? May halimbawa ako, tingnan nyo itong pader dito, mas mataas siya. Dito, bumabaluktot siya sa kanto, kaya ito ang pader, ang pundasyon ng isang gusali na narito noon, isang bahay. Pero kung titingnan mo pa sa unahan, makikita mo na ang pader na ito, tumatama siya sa isa pa, pero wala silang connection. Meron kang isang pader sa itaas na gawa sa ibang uri ng bato, tama ba? Makikita mong ibang kanto ito na bahagi ng isa pang gusali sa itaas. Klaro, matagal na buhay doon ng mga tao pagkatapos ng mga nauna dito. Kung magpapatuloy ako papunta sa likurang bahagi na ito, may isa pa akong pader doon sa may lupa at mapapansin mong nandoon siya. May isa pang pader sa ilalim at isa sa ibabaw nito. Ibig sabihin may mas lumakang pader dito, isa pa dito at isa pang dumadaan dito. Sa ganitong paraan, nagsasagawa tayo ng arkeolohikal na pagbasa sa lahat ng patong ng konstruksyon, kaya inuugnay natin ang estratigrafiya o pagsasalansan ng mga patong.
Ang nasa ibabaw ay mas bago, ang nasa ilalim ay mas luma. Iniuugnay natin ang impormasyong ito sa mga keramika sa bawat patong. Sa mga barya, ito ay napaka-interesante dahil ang mga barya ay indication din ng panahon. Noong panahon ng paggamit ng baryang iyon, itinayo ang patong dahil marami tayong natagpo ang barya doon. Tungkol sa mga barya, sinabi sa akin ni Aline kung gaano karami ang natagpuan dito at talagang kamangha-mangha iyon. Nakakatulong ang mga ito hindi lang sa pagtukoy ng petsa kundi pati sa konteksto ng mga nangyari at mga gusaling itinayo dito. Kaya kakausapin ko ngayon si Aline tungkol sa mga kamangha-manghang baryang natagpuan dito sa Givat Park. Aline, kinuha ko ang aking Biblia dahil pupunta tayo ngayon sa isang bahagi ng kasaysayan na binanggit pa nga sa salita ng Diyos. Pero mamaya pa yon, dinala ko ang Biblia para magkaroon ng pribilehiyong basahin ito. Doon mismo nangyari ang nakasulat, pero maghintay ka muna. Sinabi ko rin sa mga tao sa likod kanina ang halaga ng patong at tulong ng keramika. At nabanggit ko rin ang mga barya kasi nagkwento ka sa akin tungkol sa ilang espesyal na baryang natagpuan dito sa Givat Park. Kwento mo sa amin anong mga barya yon. Kung alam mo kung saan nahanap, sabihin mo rin. Ibig sabihin may natagpuan talagang kayamanan? Mahigit 260 ng mga barya, lahat ay ginto, ang natagpuan dito mismo sa itaas. Dito sa itaas, tama. Lahat ng mga yon ay natukoy na mula pa noong taong 610 AD. Noong panahon ng Emperador Heraclio. Emperador siya ng Bizantino at bahagi lahat ito ng Imperyong Bizantino. Totoo bang natagpuan ng kayamanang iyon? And ito sa mga pinaka-interesanteng bagay, sa tingin ko ay hindi isang arkeologo ang nakadiskubre nito, kundi isang voluntaryo. Dito, ang mga gumagawa ng mga paghuhukay na arkeolohikal ay syempre mga arkeologo at nagdadala rin sila rito ng mga voluntaryo para sumali. Ako, Ginagawa ko ito. ikaw ay gumagawa rin na eksakto. Nagbubungkal tayo sa Lachish at nagdadala ng mga estudyante mula UNASP at mga voluntaryo. Sumali rin ako bilang volunteer sa ilang paghuhukay dito sa Israel at tama si Aline. May ilang mga natuklasang arkeolohikal na dala ang pangalan ng isang kilalang arkeologo pero isang voluntaryo ang nakakita nito. Alam mo ba, nakakita ako ng napakabihirang piraso sa Shahar Golan na ngayon ay nasa museo nila pero hindi lumalabas ang pangalan ko ron. Isang neolitikong estatwa, wow. Ano talaga ang nangyari? Ang arkeologo ang gagawa ng lahat ng papel at ang akademiko ang magpapatunay ng panahon ng natagpo ang piraso. Pero madalas yung mga nandito sa actual na may hawak ang mga kagamitan, ang mga kagamitan ay mula sa mga voluntaryo. Sumali rin ako sa maraming paghuhukay sa Bergovrin at iba pang lugar bilang voluntaryo. Wala pa akong natatagpo ang kayamanan, pero isang voluntaryo ang nakakita nito rito, ilang taon na ang nakalipas. Isang malaking yaman mula pa nung taong 610 AD. Ipapaliwanag ko lang dahil nabanggit mo ang 610. Noong 1978 ako naghukay dito habang nag-aaral kasama si Professor Joseph Garfinkel. Bago mo banggitin ang barya, sinabi mong ito ay 632 pagkatapos ni Kristo. Ang petsang binanggit mo tungkol sa mga barya. 610. Binanggit mo ang Bizantino. Magandang ipaliwanag natin ito sa mga tao sa bahay. Bizantino, mga kaibigan, ay isang pangalan na madalas gamitin sa arkeolohiya. Sa ibang salita, ito ang ating panahong medieval. Iikliin ko ito sa loob ng 1 minuto para maintindihan ninyo. Nagkaroon ng emperador na si Constantino ang Roma at sa kanyang pamumuno, hindi na lang ang lungsod ng Roma ang namamayani sa imperyo. Ang imperyo ay hinati ni Domitiano sa dalawang bahagi, ang silangang bahagi at ang kanlurang bahagi. Sa ilang panahon, pinamunuan ng lungsod ng Bizancio ang silangang bahagi. Bakit ganoon ang pangalan ng lungsod? Itinatag ito noong ika-7 siglo bago ang karaniwang panahon ng haring Griegong si Bisas. At dahil si Bisas ay isang napakababang loob na tao, napakababang loob talaga, napagpasyahan niyang pangalanan ang lungsod bilang Bizancio. Nang nais ni Constantino na ilagay ang buong lakas pampulitika sa lungsod ng Bizancio, si Constantino, na napakababang loob din, ay binago ang pangalan ng lungsod sa Constantinopla. Tabandang lungsod ng Constantinopla ay dating lungsod ng Istanbul na ngayon ay nasa Turkey. Dahil kay Constantino na nagpasimula ng gitnang panahon at nagtayo ng Constantinopla, siya rin ang nagbukas at nagtapos sa gitnang panahon nang bumagsak ang Constantinopla noong 1453. Sa panahong Bizantino ay tumutukoy sa lungsod na ito at sa gitnang panahon. Kapag sinabing mula sa panahong Bizantino, ito ay gitnang panahon.
Tama kaya, ang mas detalyadong pagtukoy na ito ay mula sa taong 610 pagkatapos ni Kristo. Dito may makasaysayang patong na habang pababa, mas luma ang bawat isa. And itong patong na nakikita natin dito sa likod natin, ito ay mula sa bandang taong 600 din. Pero 600 bago si Kristo. No, kaya dito sa ilang metro lang ng taas na pagkakaiba, meron tayong 1,200 taon ng kasaysayan. At ngayon bababa tayo mismo sa panahong biblikal, sa taong 600, bandang 600 bago si Kristo ikaw. Naiintindihan mo sa bahay na habang pababa, tumatanda ito. Ngayon, magsisimula tayo sa Biblia. Tara na. Nakita namin ang selyo ng isang babae na ang pangalan ay Eliana Batgael, na ang ibig sabihin ay si Eliana, ang anak ni Gael. Ibig sabihin, pangalan ng nanay niya ay Gael. Ngayon, ginagamit ito bilang pangalan ng lalaki. Pero nung panahon na yon, dito pangalan ito ng babae. Kaya nagpapakita ito ng isang bagay na napakabihira. Ipinapakita nito ang mahalagang katayuan ni Eliana kahit hindi natin alam kung sino siya. Pero nakakita rin kami dito ng isa pang selyo mula sa isang tao na, malamang ay nabanggit sa Biblia ay... Gusto ko rin makita ito dito, pati na rin. Kaya nakahanap sila ng selyo na nakasulat ang Nathan Meller, na ang ibig sabihin ay Nathan Meller. Yun ang pangalan niya, ang lingkod ng hari. At lumilitaw talaga siya sa aklat ng mga hari. Tingnan mo, basahin natin ang talatang ito dito. Lumilitaw ang pangalang ito dito sa banal na Biblia. Basahin natin ang 2 Hari, Kabanata 23, talata 11. Inalis rin niya ang mga kabayong inialay ng hari ng Huda sa araw, sa pasukan ng lungsod ng Panginoon malapit sa silid ni ang tagapamahala na nasa looban at sinunog niya ito. Tinutukoy dito ang reforma ni Haring Hosias, mahalagang hari ng Israel sa Biblia. At tingnan mo, nakaka-interes ito. Binanggit dito si Nathan Melech. Nathan Melech, gaya ng pagkakatranslate sa Portuguese, ay isang pag-angkop ng pangalan na Nathan Meller na binanggit niya. Nathan Meller. Pareho din ang pangalan. Nakakatuwang ang ibig sabihin ng Meller ay hari sa Hebreo. Pero sa pagkakahanap ng selyo, magkasama sina Nathan Meller, parang isang pangalan lang. Kaya nga nandyan ang Nathan Meller, Eved Meller, Nathan Hari, alipin ng hari. At sa Biblia, lumalabas mismo ang pinagsamang pangalang ito na Melech na parang ganito. Ana Paula Maria Luisa, isang pinagsamang pangalan. At dito, meron tayong ganitong pangalan ng lahat ng nakikita natin sa lumang tipan o nung panahon ng lumang tipan. Masyadong bihirang pangalan yan. Yung kaya, kung makita mo ang pangalang ito sa isang selyo na natagpuan sa Biblia, ang posibilidad na ito ay ang parehong tao ay 70%, lalo pang tumataas ang posibilidad kapag doon sa selyo nakasaad na siya ay lingkod ng hari. At dito, tinawag siya sa Biblia bilang kamarero na siya ring lingkod ng hari. Isang taong nabuhay noong panahon ni Haring Hosias na nasaksihan ng reformang panrelihiyon na ginawa dito at kinumpirma ang kanyang pangalan ng arkeolohiya. Dahil nabanggit ko na ang reforma ni Haring Hosias, kailangan nating talakayin isang medyo sensitibong espiritual na paksa. Dahil kahit na pinag-uusapan natin ang bayan ng Diyos maraming beses sa Biblia na ang bayan ng Juda, ang bayan ng Israel, lalo na sa Hilaga ay nabanggit. Nilabag nila ang tipan at nagpapadala ang Diyos ng mga propeta na may babala sa bayan. Kapag nilabag ninyo ang tipan, dadalhin namin ang mga Asiryo, dadalhin namin ang mga kaaway, dadalhin namin ang mga Babilonyo. Dumating ang mga Babilonyo gaya ng sinabi ng mga propeta at ni Jeremias. Sabi ni Isaias, ang mga anak ng Juda ay magiging bihag sa Babylonia. Natupad ito at may kumpirmasyon mula sa arkeolohiya, tama? Eksakto. Kung nasaan tayo ngayon, ito mismo ang mga bahay mula sa parehong panahon. Ang bahay na ito ay may humigit kumulang 2,600 taon na, eksakto sa panahon ng mga parehong selyo na natagpuan dito. At ito mismo ang katapusan ng panahon ng unang templo sa Jerusalem. At ang mga taong nakatira sa bahay na ito at sa buong Jerusalem ay nasaksihan ang katuparan ng mga propesiyang ito. Kapag sinabi ng mga propeta na magpapadala ang Diyos ng malaking kapahamakan sa Jerusalem at darating ang mga kaaway, iyon din ang nangyayari. Dumating ang mga Babilonyo, winasak nila ang Jerusalem, dinala ang malaking bahagi ng mga tao bilang bihag papunta sa pagkakatapon sa Babylonia at sinunog ang lungsod. Tingnan nyo, mga tao, napakalakas nito. Una, ganito, isang paglilinaw sa kronolohiya para mapadali ang pag-unawa at bahagi ng emosyonal at espiritual. Naalala mo na sinabi niya unang templo. Ito ay isa pang bahagi ng paraan kung paano tinutukoy ng mga arkeologo ang kronolohiyang arkeolohikal ng Israel. Una kang nagkaroon ng naglalakbay na santuwaryo na kasama ng mga tao sa disyerto sa loob ng 40 taon,
Paglipat nila sa Canaan, nanatili ang santuario sa Shiloh bago ito nawasak. Tinatawag na tabernakulo. Tabernakulo, ang tolda, ang tabernakulo, ang santuaryong iyon, at pagkatapos ay dumating siya nang ito ay nawasak. Ang kaban ay dinala papunta sa Jerusalem, dinala ni David ang kaban dito, at gusto ni David na magtayo ng isang magandang templo para sa Diyos dito. Pero pinigilan siyang gawin iyon dahil madugo ang kanyang mga kamay. Si Solomon, anak ni David, ang magtatayo ng templo sa bundok Moriah. Ang templong iyon ay masisira noong 587 bago kay Kristo o 586. Ipapaliwanag natin mamaya kung bakit may pagkakaibang yan. Noong 587 bago kay Kristo, 586 bago kay Kristo ang templo ay nawasak. Kaya anumang bagay na nasa pagitan ng 963 bago kay Kristo hanggang 587, tinatawag natin itong panahon ng unang templo. Pagkatapos bumalik ng mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylonia, nanatili sila roon ng 70 taon. Sinimula ng muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Itinayo ni Nehemias, Esdras at Zorobabel ang ikalawang templo na pinalawak ni Herodes sa panahon ni Jesus. Winawasak ng mga Romano ang ikalawang templo noong taong 70 AD. Para mapadali ang pagtakda ng petsa, nilalagay natin kung ito'y mula unang templo, ikalawang templo o panahon ni Herodes, ibig sabihin panahon ni Jesus. Naintindihan mo? Heto na ang emosyonal na bahagi. Napapansin mo ba na ako at si Aline ay narito mismo sa lugar kung saan nangyari ito? Yung mga naglakad at tumapak sa mga batong ito na naririto kami ngayon at baka hinawakan pa ang pader na ito para magpahinga. Nabuhay sila noong panahon na si Propetang Jeremias ay nangangaral sa lungsod. Magsisisi kayo kung hindi, darating si Nabucodonosor at sabi sa Biblia dumating siya. Tingnan mo ang sinasabi dito sa aklat ni Daniel, Kabanata 1, Talata 1. Noong 3 taon ng paghahari ni Joachim sa Huda, kinubkob ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem. Ibinigay ng Panginoon kay Joachim, hari ng Juda, at ilang kagamitan ng bahay ng Diyos. Dinala ni Nabucodonosor ang mga kagamitang ito sa lupain ng Sinar, sa templo ng kanyang Diyos, at inilagay ang mga ito sa bahay-imbakan ng kanyang Diyos. Merong 3 posibleng paglusob ng mga Babilonyo dito sa Jerusalem, isa ang mas dokumentado, at ang 2 pa ay malamang na nangyari rin. Isa ay noong 606 o 605 bago kay Kristo, isa pa noong 600 at isa pa noong 587 o 586. Nung nasira ang templo, makikita mo na ngayon mismo ang bakas ng pagkawasak na naroon sa loob. Nakita ko na bago tayo magsimula. Tara na, Aline, naantig at kinilabutan ako dito kaya gusto ko itong ipakita sa inyo. Mauna ka na. Sandali, Aline. Tingnan nyo ito. Habang pumapasok tayo sa arkeolohiya, unti-unti nating nadidiskubre ang iba't ibang bagay. Kita mo ba ang butas dito? Oh, ayan, ilalagay ko daliri ko. May butas dito, isa pa dito. Dito sa ibaba, may isa pang butas. Napapansin mo ba? Para saan kaya ito? Malamang dito nila itinatali ang kanilang mga hayop. Siguro isang asno, kaya dito noon, ngayon tingnan mo, nakakatuwang isipin. Dito sa itaas ay may paradahan ng mga sasakyan, noon dito ay paradahan ng mga asno kasi dito nila inilalagay, karaniwan para dito yon. Nilalagay nila ang tali, pinapahinto nila ang hayop dito. Nandoon sa ibaba ng batong ito, baka ginagamit pa sa ibang paraan. O kaya baka doon nila itinatali ang isa pa. At dito pinapahinto ng mga tao ang kanilang mga hayop na siyang mga sasakyan noong panahon na yon. Tahimik ang buhay nila, kumakain, umiinom, lahat ay maayos na dumadaan. Hanggang mapansin nilang dumarating na ang pagkawasak. May mga bakas na ng pagkawasak dito pero di ito agad kita sa iba, kaya ipapakita namin sa loob. Tingnan ninyo ang pader na ito, puno ng itim na tuldok. Nakikita ba ninyo? Ito ay abo, literal na isang patong ng lungsod na nasunog. Nakakatuwa minsan kapag hindi mo napapansin dito. Maaring mukhang wala lang ito. Pero sa palagay ko, isa ito sa pinakamahalagang bagay na natagpuan dito. Mas mahalaga pa kaysa sa malalaking gusali ay itong maliliit na piraso ng organikong material na nasunog. Makikita ninyo na pati mga hayop na arkeologo dito ay naglagay ng iba't ibang palatandaan. Sa tingin ko, mas mabuting si Rodrigo na lang ang magpaliwanag kung ano ang lahat ng mga nasunog na material na ito dito. Sa totoo lang, meron tayong buong patong ng abo dito. Nang dumaan ako doon kasi hindi pwedeng i-video, pero lahat ng patong dito, punong-puno ng patong ng abo. Susubukan kong kumuha ng kaunting parte dito para lang makita ninyo. Tingnan mo ang kamay ko, puro abo na ito, nakikita mo, abo. Tingnan mo dito, kukuha rin ako doon, mas malinaw ang abo doon. Kaya may mga serial number dito para makita ang lawak nito.
Ang abo ay mula sa itaas. Tingnan mo, kaya mo bang ipakita? Ipinapakita mo ng maayos. Dito, tingnan mo, abo at umaabot hanggang ibaba. Kukuha ko ng isa dito para makita ninyo. O tingnan, puro abo, sobrang itim. May ilang bahagi, syempre, natatabunan ng lupa tapos natatakpan ng abo. Kung huhukayin ko pa, makikita ko ang patong ng abo mula ibabaw hanggang dito. Tinakpan talaga lahat. Sa labas, may mga natirang abo. Ibig sabihin, lahat ng lugar na kinaroroonan ko ngayon ay nasunog. Pinagsisiksikan nila sila, pinagsisiksikan, katulad ko. Antas, ang DFGF ang naging temperatura ng pagkawasak ng Jerusalem noong 587 na binanggit ni Jeremias sa aklat ni Daniel na ipinropesiya ng mga propeta. Ipinakita ng arkeolohiya ang katuparan ng isang kawili-wiling bagay. Sa loob ng ilang panahon, maraming kilalang arkeologo at historiador na may Doctor of Philosophy kabilang mula sa Universidad ng Yale ang nagduda sa kwentong ito sa Biblia. May isang aklat mula sa Yale noong dekada 1900 at 30 kung saan sinabi ng may akda ng direkta na ang pagkabihag sa Babylonia at ang pagkawasak ng Jerusalem ni Nabucodonosor ay isang alamat lamang na hindi raw ito nangyari. Bago pa ang may akdang iyon, may nagsabi ng hindi totoong umiral si Nabucodonosor at ang Babylonia ay baryo lang, hindi imperyo gaya sa Biblia. Pati si Herodoto at ibang iskolar. Noong 1879 sinimulan ni Robert Coldewey ang 14 na taong paghuhukay sa Babylonia at natuklasan niya ang maraming cuneiform tablet. Bago siya, natuklasan na ni Henry Layard ang mga ebidensya ng pag-iral ni Nabucodonosor. Kaya, hindi nagkamali ang Biblia dahil bago nito, si Nabucodonosor ay itinuturing na katang-isip si Nabucodonosor, itinuturing na kasing mitolohiya ni Haring Arthur, pero ipinakita nito na totoo si Nabucodonosor, na totoo ang Babylonia. Sa Turkiya, may inscription ni Nabucodonosor. Binanggit niya ang mga Macheno, isang salitang Akkadian para sa opisyal na hindi natin alam ang salin. Sa mga Macheno, lumilitaw si Muxali-Marduk. Pangalan talaga ni Mesak yun. Sa Hebreo pero sa Akkadian, Ardi Nabu. Ang Ardi ay nangangahulugang alipin sa Akkadian, Eved naman sa Hebreo. Nabu, Nego, Eved, Nego na sa Portuges ay tinatawag na AB de Nego. Ang tatlong kasama ni Daniel ay binanggit doon, tama ba? At ngayon, mayroon tayong patunay ng pagkawasak. Yun ang itinakda noon. Ibig sabihin, tuwing hinahamon ng mga kritiko ang kasaysayan ng Biblia, oras lang ang kailangan. Lumilitaw ang koneksyon. Tingnan mo. Ayan. At ang mga paghuhukay na archaeological dito sa Israel ay talagang bago pa lang. Itinatag ang makabagong Israel noong 1948. Hanggang noon, halos walang ginawang mga paghuhukay na archaeological. Lumapit tayo dito sa pader. Walang isinagawang archaeological na paghuhukay. Sa lumang lungsod ng Jerusalem, halimbawa, nagsimula lang ang mga paghuhukay noong 1967 mga seryosong paghuhukay. Ibig sabihin mula 1967 pa lang. Maraming natagpuan, ngunit araw-araw ay mas dumarami pa ang natutuklasan. Kaya hanggang noong dekada 70 hanggang 1970 karamihan sa mga arkeologo sa mundo ay naniniwalang alamat lang si Haring David. Ngayon, dahil sa mga natuklasan dito sa Israel tulad ng estela ni David sa Teldan. Ayon sa mga arkeologo, si Haring David ay hindi isang mito o alamat, kundi tunay na naging hari ng dakilang kaharian ng Israel, tulad ng nakasaad sa Biblia. At dahil dito, bawat maliit na bato, piraso ng seramika o sinunog na abo, lahat ng ito ay pinagsasama-sama para mabuo ang palaisipan at mapatunayan sa mga hindi naniniwala na ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan. Sa ngayon, alam ng mga tunay na eksperto sa arkeolohiya ng Israel na ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan. Tingnan mo at talagang naantig ako dahil hinahawakan ko mismo ang kasaysayan. May kurso tayong ang Biblia na may komento na kinukuha ng marami at alam ng mga estudyante na bahagi ng pananaliksik ang lahat ng nilalagay natin doon. Hindi ito haka-haka kundi interpretasyong batay sa seryosong pag-aaral at siyentipikong artikulo. Hindi lang basta turistang pakikipagsapalaran ang inilalagay ni Alin sa channel na Israel kasama si Alin. May tourism aspect pero hindi iyon ang pangunahing layunin. Ang kasaysayan ay isang totoong kwento na hindi lang kwento ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Ito rin ang kwento nating lahat tayong mga Kristiyano na namumuhay sa kanlurang bahagi ng mundo. Dahil dito natin ibinabatay ang ating pananampalataya, ang ating mga prinsipyo. Sa isang dakilang Hudyo na namuhay 2,000 taon na ang nakalipas, ang kasaysayan ng Israel ay siya ring kasaysayan ng Kristyanismo. Naisip mo na bang mahawakan ang sinaunang kasaysayan?
Tama, kamangha-mangha na naglalakad tayo at nahahawakan ng kasaysayan. At may mga bagay na sigurado tayo kung ano ang mga iyon, kung anong panahon ang pinagmulan nila, at talagang tugma sila sa mga kwento ng Biblia. At may mga bagay pa rin na misteryoso na wala pang sagot ang arkeolohiya. At pupuntahan din natin ngayon ang lugar na ito na wala pa rin tayong sagot, mas marami tayong tanong kaysa sagot. Gusto kong makita ang lugar na ito. Tara na. Mga kaibigan, ano ang ipapakita namin sa inyo ngayon? Ito ay mga bagong tuklas na arkeolohikal na tuklasan lang sila ilang buwan pa lang ang nakalipas. Halika kayo dito kasama namin. Tingnan mo ito, Rodrigo. Tingnan mo. Kahanga-hanga. Tatawagin ko itong bagong tuklas mula sinaunang panahon. Tama ba? Nagustuhan ko ang pangalan. At Mga misteryo rin. Mga bagong tuklas mula sa sinaunang panahon at mga misteryo. Bakit? Ano misteryo? Alam ko kung ano yan. sige, kayo na nasa bahay ngayon, tingnan nyo kung ano to at tingnan natin kung kaya nating tuklasin ito ng sabay-sabay. Nakikita natin dito ang mga kanal na inukit sa bato at wala silang kahit anong saysay. Wala pang natagpo ang katulad nito kahit sa Israel o kahit saan mang parte ng mundo. Natatanging tuklas ito sa arkeolohiya. Etong mga kanal na ito, napakalalaki nila. May nahinuha ako pero maaaring mali. Sasabihin ko ito sa ibaba at titingnan natin ng mas malapitan. Tara na, talagang papasukin natin ang misteryong ito. Ayos! Ngayon, sa wakas, nandito na tayo sa lugar ng mga misteryosong kanal. Tawagin na muna natin itong ganoon pansamantala. Ginamit ko ang mikropono kasi nasira bigla ang gamit ko sa itaas. Dahil wala tayo sa studio, nag-i-improvise tayo. Ang mahalaga, makarating sa'yo ang impormasyon. Gamit ko ang mikropono, ipapasa ko ito kay Ilin at makikita mo ang lahat ng detalye. Bago ko ibigay ang hinuha ko dahil di ko pa nababasa ang mga ulat, gusto ko munang ikwento mo kung ano ang pinag-uusapan ng mga arkeologo tungkol dito. Alam kong misteryo pa ito at walang kasunduan pero simulan natin. Halimbawa, anong petsa o panahon tayo ngayon? Ano ang napagkasunduan sa petsa? Ano ang nabasa mong posibleng mangyari? Kaya ang petsab ng Mati Canal na ito ay kamangha-mangha, mga 3,000 taon na ang nakalipas. Pinag-uusapan natin ang panahon ng pagsisimula ng unang templo sa Jerusalem, kaya malapit ang petsa, marahil kay Haring David o Haring Solomon mismo. Kaya, ang meron tayo dito ay itong mga pader na ito na siyang bumubuo ng parang mga kanal, 'di ba? Itong mga pader at kanal ay gawa sa bato at 3,000 taon na ang tanda. At yung mga arkeologo ay sobrang naiintriga at interesado kung ano ba talaga ito, kaya nagsimula silang magsagawa ng iba't ibang uri ng pananaliksik. Kinuha nila mismo ang lupa at ang mga natagpuan nilang organikong materyales dito at nagsimula silang magsagawa ng mga pananaliksik, halimbawa carbon-14 dating. Nagsimula silang maghanap dito ng mga bakas ng dugo dahil inisip nila na baka may kinalaman ito sa mga sakripisyo o sa paganong pagsamba. Walang natagpuan dito, walang bakas ng tubig, walang bakas ng dugo, kaya wala itong kinalaman ni sa tubig o sa anumang pagsamba. At talaga namang hindi nila naintindihan kaya sinubukan pa nilang maghukay ng kaunti pa dito. Pero may problema, sa itaas natin ay may pangunahing kalsadang dumadaan. At nagsimula silang maghukay pa ng kaunti. Tapos sinabi ng mga inhinyero, hanggang dito na lang. Hindi na kayo pwedeng magpatuloy dahil maaaring malagay sa panganib ang kalsada at magdulot ng pagguho sa modernong alim. Kaya huminto sila hanggang dito. Gusto pa sana nilang maghukay kasi itong mga kanal na nakikita natin, makikita mo talaga dyan, Rodrigo, makikita ng lahat na tuloy-tuloy pa ito roon. Kaya siguro kung makahukay pa tayo, baka may matuklasan pa. Pagkatapos sinabi nila, sige, tingnan natin ang kabila. Dito nila natagpuan ang batong ito pero 20 metro mula rito nakakita pa sila ng mas maraming kanal. Kaya 2 magkapares na sistema ng kanal ito. Pwede naming ipakita ngayon sa inyo sa screen ang mga kanal sa kabila para makita ninyo kung ano ang itsura nila. Kaya iyon lang ang alam namin. Ang alam ko lang ay wala akong alam. Ang aking palagay, pero maaring mali ako ng lubusan. Sa una, naisip ko pa nga na baka konektado ito sa mga tangke ng paglilinis na nandoon. Pagkatapos mabihag sa Babylonia, madalas lumulubog sa tubig ang mga Hudyo para sa kanilang paglilinis.
Ang mga tangke na ito ay tinatawag na mikve o mikvaot at meron tayong ilan doon, pero ang mga tangke ay mula sa panahon pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia. Mula ikalawang templo, alam mo na ang tawag. Kung ito'y mula pa sa unang templo o mas nauna, ibig sabihin ay walang connection doon. Mahirap sabihin dahil walang palitada ang mga kanal ng tubig. Kahit bato, karaniwan ay may palitada ito, pero dito, ginupit lang ang bato. Ano ang maaari kong mapagpasyahan? Maaaring balak nilang gumawa ng mga kanal ng tubig at sa kung anong dahilan, hindi na ito natuloy. Katulad ng nangyayari ngayon, ilang pampublikong proyekto ang nasisimulan pero iniiwan na lang? Maaaring layunin ng naunang proyekto na magdala ng tubig sa gitnang bahagi ng isang lugar. Kahit walang kasunod, mas madali ko itong maipapakita dito. Ginawa talaga ito para dumaan ng tubig pero pwede nating ipaliwanag sino ba talaga ang may alam. Ang plano ay dadaan dito ang tubig at siya ang magiging tagapaghati nito. At itong proyektong pampubliko baka natigil pero haka-haka lang iyon. Ngayon, ang nakakatuwa ay makikita mo na ang arkeolohiya ay nagdadala rin ng ilang mga misteryo. Sa lungsod ni David, may isa pang mas luma at kakaibang marka sa lupa kaysa sa mga nauna nating na video. Pwedeng panoorin ng mga tao sa channel mo at sa akin sa templo ni Melchizedek. Panoorin nyo sa channel ng Israel kasama si Aline at sa Rodrigo Silva Arkeolohiya kung hindi pa nyo napapanood. May mga marka rin doon, parang letrang V sa alpabeto natin, pero wala pa rin nakakaalam kung ano yon hanggang ngayon. Ibig sabihin, mga misteryo pa rin ito. Ngayon, unti-unti nating natutuklasan ang mga kawili-wiling bagay tungkol sa nakaraan sa saya ng pag-aaral ng arkeolohiya at pribilehiyong mahawakan ang kasaysayang biblikal. Transkripsyon, Pedro. Ang dami ng natuklasan sa Israel sa buong rehiyong ito. Sa nakalipas na 100 taon, lalo na sa huling 50 taon, lalong naging masigla ang arkeolohiya. Dumarami ang mga taong nadidiskubre ang kapanapanabik na arkeolohiya, lalo na ang Biblia na mahalagang instrumento sa pag-aaral ng arkeolohiya sa Israel. At napakaraming bagay na ang natuklasan, ngunit marami pa ring misteryo ang nananatili at talaga namang marami pang bagay ang kailangang matuklasan. Kaya ito sa tingin ko ay isa talaga sa mga patunay na marami pa tayong kailangang tuklasin at intindihin. Nakakita tayo ng napaka-interesanting lugar na walang nakakaalam kung para saan ito noon. Ngayon gusto kong imbitahan kayong lahat na mag-iwan dito sa chat, mag-iwan ng komento kung ano sa tingin ninyo ang maaring bagay na ito. Madalas, kahit hindi arkeologo, nakakagawa ng malalaking tuklas ang mga tao. May natuklasan ang mga arkeologo ilang buwan na ang nakalipas, isang metal na kasangkapan na di nila alam ang gamit. At maraming mga arkeologong lalaki, karamihan ay mga nasa 50 taong gulang pataas ang nagtipon-tipon at matagal na nag-isip kung ano yon. Ipinost nila ito sa internet. At isang matandang babae ang nakapansin na isa pala itong kagamitan na maaaring gamitin para gumawa ng parang crochet or kung anumang bagay na ganoon. Sabi niya, mukhang pag-aari ito ng isang nagtatahi o nagtatabas. Ang matandang babaeng iyon ang tumulong sa mga arkeologo na maintindihan kung para saan ginagamit ang bagay na iyon. Kaya baka dito ang libu-libong tao na nanonood ay baka makatulong din sa atin ng mga ideya. Malay natin, baka balang araw makabalik tayo rito at maikwento kung para saan talaga ito. At mula naman sa akin para tapusin sa isang pagninilay, nagbabasa ako ng Biblia habang nagsasalita ka dito pero nakikinig pa rin ako sa bawat salita mo. Dahil may isang bahagi dito sa awit 102, talata 14 na sa tingin ko ay maganda ang magiging arkeolohikal na aplikasyon. Awit 102, talata 14, sinasabi nito. Dahil ang iyong mga lingkod ay iniibig pati ang mga bato ng Siyon at naaawa sila sa alabok nito. Ibig sabihin, ang mga bato ng Siyon. Nandito tayo mismo sa bundok Siyon na siyang bahagi kung saan naroroon pati na ang templo. Narito tayo, iniibig ang mga bato at naaawa maging sa alabok. Iyang alabok na ito ay kwento ng kasaysayan ng kaligtasan ng bayan ng Diyos. Bilang pagninilay para sa iyo na nanonood sa bahay, naisip mo na ba na lahat ng pinakamahalaga sa iyo, bahay, cellphone, kotse, kung walang paghuhukom ng Diyos, sa susunod na 100, 200 taon ng iyong bahay ay titirhan din ng ibang tao. yung pinakamahalagang bagay na pag-aari mo na iniingatan mo. Kahit 7 kandado pa ang ilagay, magiging guho pa rin ito na maaaring matuklasan ng mga arkeologo balang araw. Ibig sabihin, kahit mahalin at i-enjoy natin ang buhay, hindi dapat doon lang nakaasa ang lahat ng ating pag-asa.
dahil ang mga bagay ay panandalian lamang. Ibig sabihin, ang kasalukuyan ay magiging bahagi ng nakaraan at arkeolohiya ng kinabukasan. Isang aral lang ng kababaang loob para sa bawat isa sa atin. Para sa kanila mahalaga iyon sa atin. Bahagi lang ito ng nakaraan, pero tulad ng sabi ko, ito rin ay patungo sa hinaharap. Dahil dito ay ang banal na kasaysayan, ito ang kasaysayan ng bayan ng Diyos, ito ang kasaysayan ng Biblia. Wow. Pagkatapos nito, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo, Rodrigo, sa pagpunta mo rito kasama namin ngayong araw. Marami pa tayong gagawin na magkasama sa mga susunod na panahon dito sa Jerusalem. Gusto kong imbitahan ang lahat na mag-subscribe sa Rodrigo Silva Arkeologia at mag-subscribe din sa Israel kasama si Aline. Binabati ko kayo ng shalom at kapayapaan mula sa banal na lupa, Jerusalem, isang malaking halik hanggang sa muli. Paalam.